ang soberanong plano at layunin ng Diyos. Isaias 46:11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Sa Isaias 46:11, ipinapakita ng Diyos ang kanyang soberanya sa lahat ng bagay at ang kanyang kakayahan na gamitin ang sinuman, kahit mula sa malayong lugar, upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ipinapakita dito ang katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako at ang kanyang kapangyarihang tawagin ang sinuman upang tuparin ang kanyang kalooban. Ang katuparan ng propesyang tinutukoy sa ibong mandaragit sa Isaias 46:11 ay si Cyrus, ang hari ng Persya. Sa konteksto ng aklat ni Isaias, si Ciro ang itinalaga ng Diyos upang sakupin ang Babylonia at palayain ang mga Israelita mula sa kanilang pagkakabihag. Si Ciro ay tinutukoy bilang isang ibong mandaragit dahil sa kanyang mabilis at matagumpay na pagsalakay sa mga kaharian, lalo na sa Babylonia. Bagaman hindi mananampalataya si Ciro, ginamit siya ng Diyos bilang kasangkapan upang tuparin ang kanyang layunin para sa kanyang bayan, ang pagpapalaya sa Israel upang sila ay makabalik sa kanilang lupain at muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Ang propesya ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na gamitin ang sinuman, kahit na isang hari mula sa malayong lugar, upang maisakatuparan ang kanyang plano at layunin. Narito ang paghimay-himay sa talatang ito. Una, ang soberanya ng Diyos sa pagtawag ng mga tao. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar. Maaaring tawagin at gamitin ng Diyos ang sinuman upang tuparin ang kanyang layunin. Ang tao mula sa silangan ay tumutukoy sa isang makapangyarihang tao o hari na sa konteksto ng Isaias ay si Ciro, ang hari ng Persya. Kahit hindi siya mananampalataya, ginamit siya ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa pagkakabihag. Ipinapakita nito na kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino, kahit ang mga hindi natin inaasahan, upang matupad ang kanyang plano. Hindi man natin agad maunawaan ang kanyang mga pamamaraan, makakatiyak tayo na siya ay may kontrol at may kapangyarihang tawagin ang mga tao mula kahit saan para sa kanyang kalooban. Pangalawa, ang mga plano ng Diyos ay hindi mapipigilan at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Ang mga plano ng Diyos ay hindi mapipigilan. Kapag tinawag niya ang isang tao para sa isang gawain, ito ay matutupad. Gaano man ito kahirap o tila imposible. Maaari tayong magkaroon ng kapanatagan sa katotohanang hindi kailanman mabibigo ang mga plano ng Diyos. Sa ating mga buhay, kahit humarap tayo sa mga pagsubok o kawalan ng katiyakan, magtatagumpay ang layunin ng Diyos. Tiwala tayo sa kanyang tamang oras at pamamaraan. Pangatlo, ang layunin ng Diyos ay naipapatupad sa pamamagitan ng kanyang piniling kasangkapan. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Ang imahe ng ibong mandaragit ay nagpapakita ng bilis at katiyakan kung paano kikilos ang taong ito na si Ciro o Cyrus upang isakatuparan ang plano ng Diyos. Ang ibong mandaragit ay simbolo ng kapangyarihan at bilis. Nagpapahiwatig na ang piniling kasangkapan ng Diyos ay kikilos ng may layunin at tagumpay. Ang Diyos ay nagbibigay kakayahan sa mga kanyang tinawag upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Sa ating buhay, kapag tayo ay tinawag ng Diyos sa isang gawain, bibigyan niya tayo ng sapat na lakas at kakayahan upang magtagumpay. Dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa na ang Diyos ang magpapalakas sa atin, katulad ng pagpapalakas niya kay Ciro upang kumilos ng mabilis at matagumpay. Pang-apat, ang salita at plano ng Diyos ay hindi nabibigo. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Ang deklarasyon ng Diyos sa dulo ng talata ay isang pangako na ang kanyang mga salita ay matutupad. Tinitiyak niya sa atin na ang kanyang mga sinabi at plinano ay maisasakatuparan. Ang mga pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sa ating mga buhay, personal man, o sa mas malawak na konteksto, makakaasa tayo na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga plano ay tiyak na matutupad. Kahit sa mga pagkakataong hindi tayo sigurado, makakaasa tayo na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga plano ay matatag. Ang Isaiah 46:11 ay nagpapaalala sa atin ng soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay. Siya ang nagplano ng lahat, tumatawag ng mga tao mula sa malalayong lugar upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang kanyang mga plano ay hindi mapipigilan
at ang kanyang mga salita ay laging natutupad. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang perpektong oras. Alam nating kaya niyang gamitin ang sinuman at anumang bagay upang maganap ang kanyang layunin. Ang ating tungkulin ay manatiling tapat at magtiwala na ang mga plano ng Diyos sa ating buhay at sa buong mundo ay palaging magtatagumpay. Pangunahing aral, ang mga plano ng Diyos ay laging magtatagumpay at kaya niyang gamitin ang sinuman upang matupad ang kanyang banal na layunin kahit pa mula sa mga hindi inaasahang lugar. Kaya't dapat tayong magtiwala sa kanyang soberanya at maging handa na sumunod sa kanyang pagtawag. Kung ikaw ay napagpala, maaring i-like, follow at i-share ang video na ito para sa mas marami pang inspirational videos. Lagi natin tatandaan ang pagmamahal ng Diyos ay pangwalang hanggan. God bless everyone.